Radyo Hagna 100.9 FM, Teleradyo. Aniya ang inyong alagad, Brother Edsel L. Closas. Word on Fire. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our Pope Francisco Emeritus, Vicky 16, Papal Ambassadors, Diyos Magisterium, Kalataglik Invidio Veraus Salis, Emeritus, Archbishop Palma Dubiligas, and all Archbishops, Bishop Parcon, Bishop Medruso, Bishop Noel, and all bishops, makaparians, deacons, kamadrians, seminarians, lay evangelizers, panalangin ni Amahan. Father, I pray for our benefactors, donors, supporters, the people who are working behind of this ministry. Pilok-pilok agrasyag panalangin, ibu-bu mo, ngabto kanila, Amahan. Father, I pray for our President Vice President Binay, Cabinet members, senators, congressmen, provincial officials, municipal officials, barangay officials, Department of Justice, Supreme Court, including EEPP, and protect them. Bless them, Father. As I pray also for this network, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTP Cable, Ubay Radio Ubay, with our management, with Boss John Dinya and the Board of Directors, with Boss Tigaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation. You may bless, Father, our technical in charge, Angel Edsel Cadurna. Father, you may bless our engineering department, linemen, collectors, sub-offices, finance department, construction workers, our ongoing expansion in our neighboring towns. Father, I pray that you may bless our satellite ministry, the Cebu Catholic Television Network, with the Dudong Nadayanim Chua, with the Wishes of Love community. You may bless, Father, Daltia Business Center, my loved ones, Alma and Thea, and the rest of my family members. Father, in Jesus' powerful name of Nazareth, I rebuke cancer, dissolve all curses, diseases, infirmities, insufficiency, poverty, ignorance, hydrocephalus, mineral disorder, brain cancer, brain tumor, sakit sa mata, katarata, glaucoma, tridium, sakit sa lunggan, di kanungog, sisari-sagam sa dila, goiter, laryngitis, tonsillitis, pharyngitis, sakit sa singkasing sa baga, sa abdo, sakit sa kidney, taas o creatine, uric acid, leukemia, cancer, dialysis, stroke, paralyzed, disabled, appendicitis, skin diseases, insomnia, anemia. I rebuke you, I dissolve you, get out. Come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. Labi na Ginoo ang mga weak og immune system. Liguna, Amahan. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, touch us. Santa Maria San Jose, Padre Pio, San Vicente, Fray San Roque, Ezequiel Moreno, San Dasen Camillus, Chofilo Camumot, Futol si Patrick Pitong Paul Anthony, Carlos Borromeo, Tamas de Aquinas, Agusato de Padua, San Miguel Sagabis de Rafael, Celte Braquillo de Oriel, all saints, mirabos, blessed, our relatives in heaven, please be with us, pray for us. Special intentions on the Father sa tanang birthday celebrants, sa tanang mga nagsaulog una kanang anniversaries, sa tanang Ginoo na nag-abli silang TV set o radio set right now, pabati as imong kaluoy gugma, hatagig panalangin, Amahan, sa ilang pagbudlay aron sila makakatol sa imong pagtulunan. Father, I entrust everything to you, our victory, in Jesus' name, Amen. Hallelujah. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos Kapitulo 12, 18 ngadto og 23. Ang pangutana bahin sa pagkabanhaw. Unya may mga Saduceo nga miduol kang Hesus. Mao kini sila ang nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Ningon sila magtutudlo gisulat ni Moises kining balaura. Kung mamatay ang usa ka tawo ug magbilin siya og asawa apan walay anak, ang iyang igsuon kinahanglan mga asawa sa biyuda aron sila manganak alang sa namatay.
may 7 ka managsuon nga lalaki ang kamagulangan ng minyo ug namatay nga walay anak. Unya ang iyang manghud nga asawa sa byuda ug siya usab namatay nga walay anak. Mausab kini ang itabo sa ikatulo nga igsuon sa ingon man sa nabilin nga mga igsuon. Silang 7 ka managsuon ng minyo sa babae ug nangamatay nga walay anak. Sa katapusan, namatay ang babae. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay, kang kinsa man siyang asawa, mas lang 7 nakapangasawa man kaniya. Sa Jesus mitubag, pagkasayop ninyo, nasayod ba kamo ngano? Kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kung ang mga patay banhaw na, may sama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na magbinyuay ang mga lalaki ug ang mga babae. Dugang paniini, bahin sa mga patay nga banhawon, wala ba kamo makabasa sa basahon nga gisulat ni Moises may tungod sa sampinit nga nagtilaab? Kay didto na sulat nga miingon ang Dios kang Moises, ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob. Sa ato pa siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Busa na sayop kamo. Today we are remembering Saint Charles Liwanga and companions. Saint Charles Liwanga and his 21 companions are venerated as the proto martyrs of Uganda. The White Fathers arrived in that country and the evangelization had good results under King Metisa. However, when King Metisa when the king of name Wanga assumed power in 18th century, determined to root out Christianity among his people. So sa diyang nalisdan ang hari angan Wanga, mihimo siya og deklarasyon nga tanang Christian sa iyang imperyo wag tangon, ibtun. Then what happened? The reason was that he was addicted to homosexuality and was angered by the refusal of Christian boys to render such depraved services. So may pagabakla ng bagong hari sa Uganda niya ang mga Kristiyano, mga lalaki musupak kung iyang hangyoon or gamiton sa iyang lawas ng katagbawan. Mao ding iyang papatay, iyang gustong i-wipe out ang mga Christians dito sa Uganda tungod ni ining selfishness ni ining maong hari. Among the victims of the persecution, which lasted for 3 years, 3 ka tuig nga pagpanglutos, were Charles Wanga, the chief of the royal servants, and 21 of his young companions. They were all drawn up in the royal palace. When Wanga asked them if they intended to remain Christians, they answered in one voice, till death. Some were beheaded, tortured, killed. Even the son of the executioner, 5 mo anak sa executioner, meaning kadtong maoy tigpatay, iyang giunay patay. What happened? The blood of the martyrs is the seed. Og ang itabo, ang Christianity mitubo from 200 it became 500, and the catechumens from 800 it became to 3,000. Meaning ang ila ditong mission, although they were killed, they died, kung atong tanawon unfinished mission, but tungod sa ilang gitalom
nga binhi nga mao ang pagtulun-as Ginoo nga ilang gidala didto sa mga pagano sa wa motuog Ginoo, sa mga atheist didto sa Uganda. Nagbunga ang ilang pagpaningkamot sa ilang giula ang ilang dugo. Mitubo noon ang mga Kristiyanos, midaghan ang nangalagad, midaghan ang nihalad silang kinabuhi ngadtos Ginoo. Kabalo mo, mauli ang advantages sa mga naitabo nga mga pagpangluto sa atong mga misyoneros sa atong simbahan, na once i-persecute ang usa ka misyonero, ang misteryo, ang kibulungan niini, mahimo noong magbabungahon ang misyon sa maong misyonero. Kay matud pa sa spirituality, once you are persecuted, it means that your service, that your faith, that your belief is growing, became matured. Kung lutuson ka, kung pasipad-an ka sa espiritualidad, kung lutuson ka, meaning mitubo ka sa imong pagpangalaga. Take note, ang persecutions daghan, not only sa mga tao nga bubabag kanato, no, usa lang na sila. Circumstances, mga pangitabo sa atong kinabuhi na makapadiskurahi sa atong pagpangalagad, sa atong pagtuo, usa na kamatang sa pagpangluto sa yawa sa atong kinabuhi. Gamito niya ang kanyang circumstances, pangitabo, labi na ang di maayo. Sakit sa atong lawas that can hinder us in our service to God, that can discourage us. Our negative feelings, emotions, thoughts, mo ni gamitos kangit-ngit aron muundang ka. Mo nang beware of these different persecutions in your lives. It does not mean nga tao lang mulutos nimo. That is the exact meaning of persecution. No way. Dagang paagi ang persecution. Atakiyon ka, imong lawas, kahimtang, paginabuhi, imong pagbati. Mo nang be careful. Kay once makasinatay ka niini, nagpasabot nga mituo ka sa Ginoo, bitubo ka sa imong pagpangalagad nga tukadiya. Mother people of God, very nice statements gibuhian ni St. Charles Liwanga with his companions. Mingon ang hari si Wanga, gusto mo mabuhi, ilimod ang Ginoo. Mingon sila, gusto mong mamatay, ilang ipili ang kamatayon kaysa ilang ilimod ang Ginoo nga ilang gialagaran, ilang gibahal, ilang gilkugma. They chose the best decision sa ilang kinabuhi. And this is my message. Like St. Charles Liwanga, once atong pilion ang Ginoo sa atong kinabuhi, bisan na unsay metabo nining kinabuhi, you have made the right decision. You have made the right thing sa inyong kinabuhi. Mao nang whatever nga persecutions, panglutos, babag, stumbling blocks, barriers, hindrances that will block our ways in our service to God, please, I am appealing to all of you right now, move forward. Move ahead. Ayaw mo padaog. Bahalagpat yung ta. Kay malipay yung Ginoo, asiya ang atong giuna gipili. Wa ta mahadlok sa bisan unsang butang ning kalibutan. Bisan mag-ungaw tas kamatayon, pilion nato ang Ginoo nga pwedeng buhatag nato og laing kinabuhi. Sadyang ato sang pilion nga atong pakamatyan sa atong pagpanaw niining kalibutan. St. Charles, please,
Iyapi mi gaampo nga sama nimo, di mi mahadlok. Di mi magpadaog sa bisan unsang hagit sa among kinabuhi. Iyapi mi gaampo St. Charles, kami ni mga problema, mga sakit, mga pagsulay, mga giambin sa among kinabuhi, labi na ang mga nawad-an sa pagtuog paglaom ni ining taknaa. In Jesus' name, Amen. If you want to send your prayer request, please send it to me, 0917-148435. Continue praying for Edna Villas and the son of Barangay Captain of Subaanda. And also do prayers to Kiara and Cristo Mukoy, apong ni Duding ug ni Maria. Do prayers. O kamo nga mga benefactors, thank you. Pagpalain kayo ng may kapal for your faithfulness and generosity to our ministry. Prayer warriors, continue praying for more courage, wisdom, good health. Aron nga inyo ko'y kauban, matagadlaw. Munang iapil ko nyo pagampo kaya ako nagtuo. Once makahimo ko live diri, grasya na nas Ginoo. Grasya. Munang do prayers nga tagaan pagugdarang grasya. Gracias kadasig, gracias kalig-on, grasya sa kaalam. Aron ako'y ikapambit ninyo matag adlaw. By the way, June 11 to 13, mao na nga itong Oasis of Love Retreat, kadtong nagsaad, nagplano, kadtong mga naay problema sa pamilya, gitunglo sa katigulangan. This is now your turn. This is now your time. Please come. Rest assured, nga dako kayo nag-ikatabang sa inyong kinabuhi. Kadtong mga nagsaad, please do it. Kay we are accountable to whatever promise nga atong gibuhat sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. And our outreach and feeding program in behalf of the GD Foundation will resume this month. Monang, please drop your helps here in our San Miguel office sa Tunggard if you want to help our less fortunate brothers and sisters. Thank you, Sister Joy Galintis, Sister Edita of Bunga Ilaya with companion, Anay Nuna Alaba. Thank you sa inyong generosity sa atong ministeryo, and also Sister Vilma of Dero. Thank you so much. Pagpalain ka. Do praise also to Atty. Esther Escobilla. She needs our prayers right now. Then, by the way, ang akong Facebook is already full, meaning di na pwede mo dawat og friends tungod kay niabot na sa maximum ka-required sa maong account. Because of that, gigaman ta og fan page. Na once mo like mo, automatic ang akong mga gisend nga mga gospels, whatever messages ka akong gipaabot ninyo through Facebook, inyo isab nga madawat, or else maka send mo sa inyong mga concerns pinaagi sa pag-like. Kay sa inyong pag-like sa akong fan page, automatic mong nakunik sa akong Facebook. You got me? Mauna ang atong inumduman, labi na sa mga parintin nyo, higala ninyo. Kaya tingalig mo, lain na Miss Brad, di man may i-friend niya. Kung saan mang di man pwede, di naman makadawat. Maunang na ako'y new Facebook, wala pa lang na kayo ma-activate. Pero for sure, like na lang mo sa akong fan page para nga makadawat mo kung sa mga messages nga akong ipadangat diha kadidyo. Okay? Mao nang akong paidumdum sa publiko tiining adlaw. Mao nang please
be with us in our different ministries, radio, TV, newspaper, internet, magazine. Nga, na ako'y bagong libro na naiuban nag-order. Order mo kay nahugta man tag copies. Gamon pa ni. O nang order lang mo daan, parang automatic na atong iapod-apod o makaproduce na punta. Natay DVD nga wali na ako Cebu, akong gisod og DVD. If you want that copy, please come sa Altia Business Center for more copies. Doon na tayo libre nga chaplets sa Holy Spirit nasa Altia Religious Section. Libre to, ako itong ipanghatag ninyo if you want a novena sa Holy Spirit for your guidance and enlightenment. Now, speaking of our gospel, guys, got me another incident in Jesus' life when he was in Israel, na doon na po yung mga Saduceo. Yesterday, Pariseo midool, karon Saduceo. Kining Saduceo ug Pariseo doon na similarity. Pero kining Saduceo di mo tog pagkabanhaw, while Pharisees mo tuuli og pagkabanhaw. Ang mga Saduceo midool kang Kristo bingon na ibabay na minyog kapito. Way anak, hindi kamatay. Kinsa may makapanag-iya kaniya is Kristo. Wa. Kabalo mo, the reason why Jesus Christ told them, no one can own this woman, although legally they were married on earth, but if ever they are in heaven, no one can claim his ownership niining babay. Wala. Ditong pito ka mga bana according to the story given by the Sadducees to our Lord Jesus Christ. This is an indication that ownership is only here on earth but not in heaven, not in the second life. Ang pagpanag-iya og butang is only here on this earth, wa na didto sa langit. Nga buti pasabot kung nakay asawa, adin na si yuta, imo na anak, yuta, kaptangan, bank accounts, kwarta. Anything that you have in your lives, yes, of course, that's yours here on earth. Labi na og imo ng panataryuhan for your ownership, ni ato ni Esther ba, ni Attorney Madrona ba, Attorney Hanyula ba, atong Igala of Gindulman, or Attorney Bertudaso here in Agna, or Attorney Villacastin, Attorney Cinco, ito di mga Igala, itong i-recognize, and many more, ng mga abogado Cebu, atong mga Igala. Inyo bang panutaryuhan for ownership? Kana, balido na sa atong yutanong patakaran ug balaod. Apan, kining tanatong ownership sa yuta is only temporary. It will not last long. 1 Timothy 6:7, pagkaymugso wa tay bitbit, inig kamatay po, wa po tay bitbiton. That's why ownership, according sa Teolohiya, is only here on earth. In the second life, there's no more ownership. What's the reason? Because we will become spirits if we are in heaven. And Luke 24 verse 39, ang espiritu way bukog, way unod. Sa pagway bukog unod, sa man na paggunit og butang, sa man niya pag himog usa ka butang nga espiritu man siya, wa man say unog bukog unya. The truth, according diya sa Revelation 6:19 upward, once we will be in heaven, our ultimate task and responsibilities, you know what? Is to pray continuously, non-stop, magampo, unya at the same time, maminaw sa pagtulon as Ginoo. Wa na gitay lain pang trabaho.
Niining kinabuhi if ever we are in the second life, magsigiratag ampo, magsigiratag pangaliupo, magsigirata og atubang Ginoo. Pero presumption ra man ni, this is just a partial truth because naampos Biblia. The whole truth will be known if we are in heaven. May bawat tagun sa gitinuod pagtuan na ta, pero biblically speaking, kanang giyo sa Vision 6:9, mao ni hulagway pagtuas langit ang santo anghel, sige ra ginagampo, sige atubang sa Ginoo. Mo ni tabaw dito sa bali na ka mangitag bugas, di na ka magninda, di na ka magnegosyo, di na ka bisis imong gibuhat, ako di na ko magwali dito, anong walihan pa man tong mga langit na mangdaan ug malangit ko, right? Mao ni ang dakong pangutana. Pero ning kamot man ta, di ba? So pa nga itong ultimate task in heaven, maminaw sa Ginoo niya, magsigampo. Pero ingon ang Sirach chapter 11, verse 28. Busa ayaw pagnuna nga ang kinabuhi sa sakatao, malipayon hangtod matapos kini. Kay ang tanang kamatuoran, may tungod kaniya, may baluan sa panahon sa iyang kamatayon. Sirach chapter 11 verse 28. Everything will be known if we are in the second life, if we are in heaven, if we will die. O nang partial truth running mingon ta nga ang mga naas langit sig ampo, sige og pangaliupos Ginoo, kay naman pod sa Isaiah 65 nga ang Ginoo magama og bag-ong langit ug yuta, ang tao dito di na mamatay, ginagutomon ang tao, magsaog kaos mga leon, magsaog kaos mga mabangis nga mananap. That is written in Isaiah chapter 65. Mao nang ang kamatuoran ipadayag ni kung tuwa na ta dito. Pero I am very sure nga ang ownership is only on earth, but not no more in the second life. Wa na dito. Wa na ownership. Now, the question is it wrong to own something, to have wealth, to acquire many things, samtang buhi pa ka? The answer is no, dili. O dautan. That's good. Na kay kwarta, na kay bahandi, na kay kabtangan, aron imo magamit sa mga daw-addaw nga kinabuhi kaysa magpalimos ta, kaysa magpangayo ta, kaysa mapasmo ta, mangawat, manulis. You know what? One of the reasons kanang may dagsa ang krimen tungod man sa poverty. Kay wat na ilaing paing na mga tao man manindalag sabo, manulis, mangawat, mupatay, manglupig, mangilog, aron mabuhi siya. So pag kining mga krimen hitabo tungod sa poverty, one of the reasons, one of the root causes of crimes, you know what? Poverty. Mao nang gustong Ginoo muasinso ka, as what Jeremiah said, Jeremiah 29:11-12, God wants you to prosper sa inyong kinabuhi. So paway dautan og daghan kag butang kabtangan as long as di na nimo gikuwas daw tang paagi, wa ka madatos daw tang paagi, wa ka manglupig, there's no wrong with that. Kung daghan kag kabtangan. Pero ang tao, according to Matthew chapter 6, 19-21, na nasobra ag tigom ug bahandi sa kalibutan, kung asang yang bahandi tuaman ang iyang kasing-kasing. Kung asang iyang bahandi tuang iyang kasing-kasing. That's why, imbis ang iyang kasing-kasing tuas tigama ug tighatag, it is diverted to the creation. Instead, ang iyang kasing-kasing is focused, is attached to the giver, to the creator. Ang itabo, it is sad to know, nga dagang mga tao, nga ilang kasing-kasing na anas bahandi, na nas kwarta, na nas kabtangan. That's why they have no more times to our creator, to our Almighty God, the giver of all these things that we have in our lives here on this earth. Mao na'y mali
ug di mao. Nga atong kasing-kasing tuanas mga bahandi, tuanas mga butang nga atong gipanag-iya, tuana sa mga bahandig butang kwarta nga duna tay marka sa ownership kay ngano gipanotaryuhan, gipapirmahan og witnesses, magisguta og valid documents, kumpleto ta. But you know what? That ownership is only here on earth because once you will be in heaven, wa na kadya mo dito'y panag-iyahon because all the things nga tuwa dito iyas Ginoo. Meaning, common ang tanang butang dito for all the souls in heaven. Common. Para sa tanan. There is kalibutan na ay division dako kaayong panagbahin-bahin. Dunay itawag dato og boundaries sa kabtangan. Iyaning papel, titulo, iyaning kabtangan. Dito sa lain po, lain pong taon nag-iya. Grabing bahin-bahin, grabing ownership, pero sa langit, common ang tanang butang dito. Ang imo maako o ang ako maimo. Asa ka na? Ang ako ba lang, there's no wrong ko na kay kabtangan, bahandi, kwarta, daghang mga assets kinabuhi, as long as di na maoy imong gipakaginoo sa imong pagkatao. That's right, that's good. Go ahead, use that for the welfare of other people, use that for the glory of God. There's no wrong, madato ta. Way dautan. Bisag hasta mag-abot ka prinsipyo sa teolohiya, I can defend this proposition. Way dautan. That's why nagigusyo galimi. Mangisgot mo, mga tanan mo, ikaw brad, nangarap kag mo, asinso mo dato. Yes, of course. Honestly. Ngano, damor kong dagkwarta, daghan kong matabanga mga batang nanginanglag pagkaon. Damor kong dagkwarta, daghan kong matimang mga extended family sa akong palibot. Damor ko ng kwarta, damor kong dagay kahatag sa mga tao. Ibra and then muduol. Di man tanang miduol ni Brad, mangayo, manghatag. No. Daghang muduol sa nato kay mangayo. Yan sa may hatag na kugwa dyan mo. Maulang, ngita tagpaagi nga makabaton tag mga laing incomes, source of income, aron masustain ang atong panginanglas kong pamilya o sa atong ministeryo. Meaning, logically, without tan, huwag na kay kabtangan, bahandi, kwarta, tindahan, negosyo. Huwag gina dautan! Mauna kamong mga negosyante, kamong na ay mga yuta. Yes, that's right, that's good. Padayon mo, pero na ay admonition, paimangno, nining adlawa, alang ka ninyo, be sure, ng inyong kasing-kasing, wala gawngi ni anang mga butanga that are attached to you. Ang ako ba lang, ang Ginoon ta mawinas inyong kasing-kasing, mauimigaw sa inyong kasing-kasing, not the things that you have in your lives. Because ownership is only here on earth. There's no more ownership in the second life. Samot tag-impirno ta. Na! Sapay purma to dito, magsugba ta dito, magkadyo. O purgatorio ta. Ginoo, magantos. Ug langit, nanunid. Kumon ang tanang butang dito sa langit. Mao nang akong tambag ninyo, ayaw mo palabi sa unsay butang nga naa ninyo. It will be lost soon kung mamatay ta. Anyway, pwede po na i-forward sa umaabot imong apo o henerasyon, pero why daw ta na, as long as di na maimigaw sa imong kinabuhi, you are not controlled by your wealth, there's no wrong. If you are controlled by that, there is something wrong with you. Instead, God will control you. No, ang iyang creation is controlling you, and that's bad. It will ruin your souls if that is happening in your lives. Mao nang bisyur nga ikaw wa ka kontrolas imong negosyo bahandig kwarta. Because a certain saying is, money is a good servant, but it is a bad master. Ang kwarta maayo kung imong gamiton, murag sulugoon, use it for good. Pero kung ang kwartag bahandi, imo ng agalon, delikado. Because you are controlled by your wealth, by your money, and it is very dangerous for you. Muna nga ako advice ninyo, pangita mo kwarta, pero be sure, ayaw mo pagawang ni ana. Pangita mo bahandi, panotaryuhin ninyo, for legality nga reason. There's no wrong with that.
Pero bisyor nga wa kagawngin ni ana. Nya pirmi gidumdumi nga unsay butang nga naa nimo. Maunta ni makapalangit nimo, dili kay mao ni makapaimpirno hinuon sa aton tagsa ka mga kalag. Meaning use your wealth for your salvation. Use your wealth para sige kag pamisa sa simbahan, pamisa sa healing of the family tree, pamisa sa mga kalags purgatorio, kadabos imong kwarta nya di ta ka magpamisa sa mga nangamatay itong katigulangan. Unya ta magdalig pamisa og nanay problema may tabo kay gipay dumduman. Right? Use your wealth to help the less fortunate. Use your wealth to help our church, to help the different ministries of God. Use it for your salvation and for the honor and glory of God and for the welfare of the needy people around us. Take note, ownership is only here on earth. Wa na didto sa ikaduhang kinabuhi. Mao ni gimpasay sa ebanghelyo. Yung Kristo, wa nay makapanag-iyas babae. No. No more. No one. There's no more ownership in heaven. Because all those who are in heaven will become spirits. Way bukog unod. O see, wa di ay ownership dito. Mao nang beware sa inyong sige og pangangkog butang, hangtod mangilog na mo, hangtod manglupig, bisag di ato, palapasan ang muhon, palapasan ang boundary, di ra bagid madainig kamatay, mangilog tag tinanom sa uban, bisag di atong tinanom, mangilog tag lubi, mangilog tag bahin. Sus Ginoo, what happened? Nganong daghang nagipatay ng maigso o nag-ilog, nagkabtangan, ya madana, dili. This is true. Tinuod ning akong gisgutan. Now, another point of the gospel, you know what? Mingon si Kristo ngadto sa mga Saduceo nga kining maong statement sa mga Saduceo, kining maong panglantaw is very human. Kay matod pang Kristo, ang Diyos is God for the living, not for the dead. Dili sa mga patay, kundi sa mga buhi. For Sadducees, God is limited in His power, but for Jesus Christ, God has no limit in His power. Meaning, He can resurrect all dead people on this earth. Labi na didto sa ikaduhang kinabuhi to live in eternal life. Pero sa mga Saduceo, you know what, in Jerkit, ato makita nga diin limited kaayo ang ilang pananaw sa Ginoo, limited kaayo ang ilang pagtuos Ginoo, nga ang Ginoo dili makabanhaw patay, pero for Jesus Christ ang Ginoo makahimo bisag unsa. Luke 1:37, everything is possible with God. And you know what, this is true. We have the same views, we have the same what they call mentality with the Sadducees many times of our lives. Why? We thought that God cannot do these things in our lives, in other lives. Kapila na kanagunauna nga ang Ginoo is limited. Sometimes we underestimate our God. We misunderstood the power of God. Ngano atong gikulong ang Ginoo sa atong naunag kasing-kasing nga di siya kahimo ni ini, di siya kaproduce ni ini, wa na say mahimo ni ining butanga. He has nothing to do with this. Sometimes we have that views, mentality, because we are the same with the Sadducees. Di ba? Pag natay sakit, wa na mahimong ginawa ni, patay na gikuan ni. Pag nakay problema, wa na sulbaran ni. Kana bang hopeless na ka ba? That God cannot do something for your problems, for your health, for your situation, for your future, for your present situation? Kanang hopeless ka ba? Ang Ginoo, wa na'y mahimo. Wa na siya'y lain pang ikatampo. Ngano man na, tungod kay natay pangunauna nga ang Ginoo is limited, has boundary in exercising His power. No, that's wrong.
That is a fallacy. That is a false statement actually. Kaya Ginoo way boundary, way limit. He can do all things. Bisan ang imposible, pwedeng himuon niyang posible kung gusto niya. Sa atong tastag sa kinabuhi, sa atong tastag sa kapagkatao. Sa Saduceo, isla, way pagabanhaw. Yung Kristo, hilo mo diya, sayop mo. Ang Ginoo, di ginuos mga patay. Ginuos mga buhi ni Abraham, Jacob, meaning God can do all things kung gusto niya. Mauna at this very hour, we're reminded nga kung nakay problema, believe that God can do something for your problems. If you have physical diseases, infirmities, illnesses, believe that God can heal you right now. This is what I believe also sa akong daghang mga physical defects. Pero dili na ikalimod ug di sana malalis ngano kay damor kung nangalagad sa mga tao according sa spirituality, ang negative energies mga tao posibleng ako nang maabsorb. What I need to do is to pray nga unta di ko dutlan ning negative energy nga sige atake sa kuha tungod sa mga tao moduol, sumbong sa problema, sumbong sakit, sumbong sa mga suliran. Ang ako damantayan, every time nga naay tao moduol nako, mangayog panabang sa pagampo, maluya ko after. Ug ako nang gituan ang negative energy sa mong tao ako na-absorb. Pero ako nang gidawat, kay unsaman, mao man ni akong kapalaran, mao man ni tawag siguro sa kuha. If I will die because of that, then I will die now, I will die here for serving our brothers and sisters around us. I don't mind, I don't care. Kung mamatay ko tungod diin eh. What I mean is, I know, kung naakay problema, sitwasyon ron, sa imong kinabuhi, nga galibog ka, believe that God can do for you, can solve your problems, can change your situations in life. Mao ni ang tinuod. Ingani ang Ginoo, buhi makahimo sa gusto niyang himuon sa atong kinabuhi. Pero, in order that God can work for your lives, remember this, Mark 11:20-24, believe, have great faith. Nga mato ba ni Kristo kung nakipagtuo, makamando kaning bukira balhin, makamando kaning kaigira balhin. Meaning, if you have great faith to God, everything is possible. Mauna ang Ginoo makahimo ang problema. We have what we call little faith only in our lives. Ang naa nato is little faith. Gamay pagtuo. Shallow, mabaw nga pagtuo. Like the Sadducees, ang ilang pagtuo was very shallow, mabaw, little. Kaya di sa mo tuo, nga ang Ginoo makabanhaw sa mga patay. Yung Kristo, sayop mo. Ang Ginoo di sa mga patay, kundili ang Ginoo, ginuos mga buhi. Sa pa, kung hopeless ka, meaning patay imong pagbati, God can restore you in order that your what we call negative emotions mabalik nga positive, mabalik nga ligon, mahimong affirmative ang imong pagbati. Kung ang imong sitwasyon ron patay tungod sa kawadon kalisdanan, pwede ka tabangas Ginoo nga mo asinso ka, mulambo ka. Kung ang imong kinabuhi ngit-ngit, pwede na himuong lamdag sa Ginoo kung nakay pagtuo. Kung nakay mga gihambin nga mga sakit sa lawas, pwede na tunaos Ginoo kung nakay pagtuo. Believe me, this is true. Kaya Ginoo can do everything because He is alive. He is real. He is existing on earth. You know what I realized when I was 15, the beginning of my ministry, when I studied in Alicia National High School during Flores time, our handsome principal, kabalo mo, ang pinimiro na kong ministeryo, nakapamalandong ko litli lang, ang pinimiro na kong ministry, ang pagtabang sa mga giyawaan. Di rakas kundi many times, nga may engage ko og exorcism. What is exorcism? Preubira ni mong taong giyawaan aron mo gawas ng yawa. Ang hadlok mo gud ana, if you are not prepared, pwede ang yawa mobalhin sa imo. O na delikado. Maayo gani
I am very thankful to our Almighty God nang yawa wa mobalhis ako during that time. I saw sa kahimtang sa taong giyawaan, I became a living witness way back 1999, the beginning of my ministry in preaching. Priubiran, dito ko nakasaksing gamhanan ang pag-ampo, pre-over, makapalagpot og yawa. Dito ko nakasaksi nga ang misa gamhanan, inigbayaw sa ostiyas, inigbayaw sa bino, ang yawa gisud na simbahan, mikirig, migawas. Diha ko nakasaksi. Nakapamalandong ko along the way, litli lang, gituyo des Ginoo nga makasaksi ko og yawa. Armutuo ko nga ang tao posibleng sudlan og yawa. Gi-allowed sa Ginoo nga mauto ang akong entry point in serving Him. Yawa mo akong unang gitagbuan sa dalan sa akong pagpangalagad. Believe on this. This is real. I know people of Alicia are always watching me every day. There are many feedbacks nga akong nadawat. Igon sila ni samot magkagwapo ni brother. Thank you for that. Kabalo mo, my dear people, ang entry point ako dito sa Alicia when I was first year high school, way back 1999, yawa, inkanto, jatot or demonyo because they are fallen angels according to Revelation 12:7-9. Kita kong taong giyawaan, nagkirig, kita kong taong nagbuwa, kita kong taong maglamalamba. That is in the scriptures. Nas Biblia na. Real. Netabo. Muli akong entry point. Yawa mo akong gikatagbo una. Sus, Ginoo. Nakapamalandong ko. Bag-ura. Yawa mo dito una akong gikatagbo. Yawa mo dito una na akong layog. Yawa mo dito una na akong bagat. Liman mo, anak. Nakapamalandong ko, gi-allowed to Ginoo para mutuo ko nga yawa. Aron himuon nako ning stepping stone, aron himuon nako ning rason why I need to fight every day in this spiritual revolution, Ephesians 6:12. Why I need to preach the gospel, because our gospel, Romans 1:15-16, it will liberate the people from the bondage, from the Satans who are controlling them. Meaning, kining ebanghelyo is the power of Jesus Christ, according to Paul, Romans 1:15-16, nga maghatag og kagawasan sa mga tao nga gibilanggo ni Satanas, sa mga taong gipusis ni Satanas, sa mga taong giataking Satanas. Ug mao ni ang akong gituan everyday nga nagtingog ko, everyday nagwali ko sa ebanghelyo, nakatabang ko sa mga taong gigunitan ni Satanas. Mao day ni rason nga ang Ginoo allowed me to fight Satan when I was 15. This is true. Sir Flores was a witness at the time. Many teachers in Alicia are the witnesses during the time. We are the witnesses, rather, niadtong panahona. Ang yawa mo akong unang gikatagbo as may entry point sa ministeryo sa pagwali, pagpangalagad at the age of 15. Sa akong kabata to, sus, pre-over pa imo, luluhod pa imo, mutuo mo sa dili, gipatambalan kong panglaw sa amigos kong amahan. Kaya nasakit ko. Ngano, magisgo tag 100 plus kalatin, nasag-og ko na. Bisagasa ko mo doong tambalan, ngayo kong orasyon, orimos, whatever. Okay bog, tinuod ba tog dili? Okay ba og pangginoo ba tog pangyawa? Akong gisago. Ngano, it was in my mind. Nga tingali, ni mga Latin, ang ako nung nasag-ong Latin, kaniragong isikream por salihiri. Kaya bumugon sa isikream por salihiri, ice cream por silhir. Ako itong gibiyaan tanan. Because I realize na dila na itong orasyon nga ako nasag-o. The real battle, the real weapon na akong gamiton in fighting against Satan, ang Ginoo nga naas akong kasing-kasing. Mao to'y akong gisaligan na I can defeat Satan by using the grace of God, by using the power of God, by using His words. Di na itong mga Latin-Latin ko ako kasabot. Niyagi ko, anak. Sus, naglaban akong ulo, may pre-ubiran ko sa amigong papa. O pre-uber na ko, karon he's in other country, he's always following with me in internet. Sige siya post dito, sa brother,
Tidumdum pa ko sa panahon sa gamay pa kaako kang gi ampuan, ayo ka. Karon to sa abroad na mayapa. Ngano ako ning gi-share ninyo, my dear people of God, ako ning gi-share ninyo kay aron mahinumdum mo nga tinuod ning yawa, because tinuod ang yawa ako nagtutinuod po ning Ginoo. Na mga yawa samot ng Ginoo. Ang adlog mo tuo mo nga yawa, di mo tuo Ginoo. Satan is real. Devil is real. He's roaming around. 1 Peter 5:7-9 like a leon every now and then. Satan is real. Believe on this. Ang yawa tinuod. Kung tinuod ang yawa, because I was a witness during 1999, dito ko nakakita that God is also real. The Holy Eucharist, the Misa is real. Prayer to the Rosary is real. Prayer is real. Asking the intervention of God is really true. I was a living witness during 1999. That's the reason why wag kumuundag wali, wag kumuundag sangyaw. Ngano, ang akong entry point, ang yawa mo'y akong gikalayog. Ang yawa mo'y akong gibugno during the time by using the power of God. 1999. God is real. Satan is also real. Mo nang it's up to you kung kinsay imong duulon, yawa, Satanas. Mauri ay, God or Satanas. It's up to you kung kinsay imong paharion, God or Satan. Take note. Satan has no legal right. In our studies, balaod, Satan has no legal right because our heart is the territory of God. 1 Corinthians 16, supposedly God is the one who reigns within us because we, His temple, we, His territory. Satan has no legal right. Pero this is my conviction. Pwedeng Ginoo na anato, di na muhawa, kay inang puyanan. Ang yawa, away katungod mo puyo ana. Pero pwede ka gunitas, kangit-ngit sa gawas. Pwede kanya gunitan, araw mo tipas ka, araw imistid ka sa imong kinabuhi. Satan is real. Tungod kayong yawa, tinuod, believe me, God is also real. Tinuod nga na Ginoo. Ako, sus, magisgot ang problema, kasakit, pagsuway, pagantos, hilak, mga luha, mga misfortunes, kinabuhi, giagian ko na. Pero, nakita ninyo, si Brother Edsel until today, this very day, is alive, buhi. Nga wa ko mo give up, wa ko mo surrender, tungod kinakita nako nga ang yawa tinuod, o nakita sa dako nga ang Ginoo tinuod. You got me? And finally, ningon ang mga Saduceo, ang babae kanadtong mabiyuda, pangasawos bana, or pangasawon sa ikaduha nga igsuon. Kung mamatay ang igsuon, pangasawon na pag-utro. Non-stop. Ngano? Tungod di sa status sa biyuda before, nga luoy. Luoy. 1 Timothy 5:6, ang biyuda na maligya siyang lawas aron makasurvive. Kay sa una panahos mga Hudiyo ang mangitag kwarta lakira o labot babay. But because of insufficiency, because of poverty, a certain widow committed a certain immoral act according to Paul. 1 Timothy 5:6, na maligya siyang lawas, na himo siyang prostitute. Yung Pablo, luwasan na. Yang instruksyonan sa Timoteo, luwasan na. Tabangin na. That's why according to Evangelist James 1:27, listen to this people of God. Unsay gingon diri? Ang taong relihyoso apan wa magatimas mga byuda, way kapuslanan iyang reliyon, iyang pagtuo atong paklion diri. Santiago 1:27, alang sa Dios nga mahan ang putlig matuod nga tinuan, religion, denomination, ang tinuod nga tinuan reliyon, mao ang pagatiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod. Sulisod din ang mga byuda sa una. Ug ang pagpamatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kang ngilad sa kalibutan. Kay namin nitabo nga ang babae sa unang byuda na maligya siyang lawas just to survive, labi nagbatan-on pa na byuda. Mao di ay ang rason ngano nga naas balaod sa Mosaic law according Deuteronomy 25:5 nga ang babaeng byuda kailangang minyuan sa igsuon nga ulitaw.
or else kinanglang maminyog utro. You know what? The reason for this. Because God is concerned to the situation of a certain widow nga luoy, nagkalisod. According to James 1:27, ang byuda luoy, nagkalisod. There are many instances of our lives that we are like this widow. Nas panahos kalisdanan. We experience like a widow. We became like a widow in situations many times. Nga natas kalisdanan, kalisod. Sometimes muhimo tagdautan for us to survive. But listen to me. God made a law according to Deuteronomy 25 verse 5. For what ground, for what reason? To rescue a certain widow from her situation in life. Munang paminyon ang byuda kumahimo aron mabuhi, aron di magpakasa. This is a great indication, a very wonderful reality for all of us that God is concerned in our individual life, in our individual situation in life, like what He did to a certain widow, iyang paminyoon og utro for this widow to survive in life, in order that this widow could not do bad, immoral acts. This was happened in the Old Testament because God is concerned to the situation of a certain widow. Listen to me. There are many instances of our lives na nahimot ang murag byuda, helpless, mo man byuda. Way mahimo, luoy, problemado, masakiton, kano nagdautan. There are many instances that we become like a widow. We became like a widow. We experienced like a widow. Helpless, hopeless, all negative adjectives i-attribute sa tuwa. We experience all these things. Listen to this. Ang rasons Ginoo nga nung paminyoon ng byuda tungod na sa cancers Ginoo sa kahimtang sa byuda. Iparescue niya sa laki nga makigminyo sa byuda. Meaning, ang Ginoo concern sa kahimtang sa matag usa. Concern sa nimo. Ang Ginoo is concerned if God use a certain man as a rescuer for a certain widow. I believe, this is what I realize, God will use anyone, any person to become a rescuer, to become an agent, to become an instrument for your lives, for your welfare, for your benefits. Palitan ako, let's presume God is using me for your situations, for your enlightenment, for your repentance, for your conversion. Ngano, dili kay pinangga ko sa Ginoo. Ang tinuod, tungod kay pinangga mo, mao nang gipadad-an mog idsel nga magwali ninyo. Meaning, ang kansas Ginoo ang situation ninyo, kamo ang kahimtang ninyo. That's why He used a certain instrument. And this is what I believe. Sa matag problema na to, nay anghel ipada, duway pako, tao, di parang natanyo sa lidang nay pako. No, tao, gamitos Ginoo. Mga tao, focus Ginoo, humukon, aron moduol nimo, tabang nimo. Did you experience like that? Because God is concerned to you. God is loving you. God is very merciful for you. God is concerned on your situation, individual of you. Mao nang, my dear people of God, believe me, nga kining ebanghelyo ha, karong adlaw, gapainomdom nato. Why ownership? God is alive, buhi, tinod. Unya, God is concerned to your individual situation. Mao nang mangita sa paagi nga i-rescue ka, kupayon ka, padadaan kag instrumento. Ang bag-ong banas byuda, instrumento to aron ang byuda matabangan siyang panginanglan sa iyang sitwasyon, sa iyang kahimtang. Ang laking bag-ong bana dahimong instrumento, and this is the work of God for us. Ang Ginoo mo gamit og mga instrumento aron i-rescue ka sa imong kahimtang, sa imong sitwasyon, sa imong panginanglan sa kinabuhi ni ining taknaa. Salamat mga benefactors. Kung yung praying for Taymil o ginahans ng project, agaw Chupi na imol, kumaring Injing, kumusta? Do prayers, Bani Steven, kumaring Mildred, itong business partner, dako kayo ni siya, gikatampos itong negosyo. Tili mo na wariyo, na ilos, happy wedding anniversary sa imong anak. Og do prayers to Jordan og Balinon, Cagayan. Tay Tuni, kumusta? I'm praying for you. Mga
taga Garcia, mahal ko kayong lahat. Do praise to kumaring Narsing Galbo. Iapigampo siya. Ug sa tanang mga tao sa palibot, katong wa na nato ma-mention sa atong mga mitabang, meaning taas-taas nga panahon, wa nila matiman ng ilang tabang sa itong ministeryo. I ask pardon for that tungod kay mao nay request sa atong management. So, the song title, Lupa. Kitang tanan, lupa.